Ako si Betsy Enriquez. I teach at the College of Mass Communication dito sa UP Diliman. Among the courses I teach are Media, Gender, and Sexuality, and Media, Sexual Orientation, Gender Identity, and Gender Expression. Ako si Carol Subrichea, Professor in Philippine Studies ng Asian Center, UP Diliman. Ako'y naging director ng maraming taon ng Center for Women's Studies, nakapagturo ng kurso on Gender, Society, and Culture. At ngayon, ako ang chair ng Technical Panel on Gender and Women's Studies ng Commission on Higher Education. Ako si Michael Tan, taga-Department of Anthropology, UP Diliman. Matagal na akong nagtuturo ng mga courses tungkol sa sexuality and gender. At ang isang field of specialization ko is anthropological linguistics, ang pag-aaral ng wika at lipunan. Ako si Roland Tolentino ng UP Film Institute at nagtuturo ng media at komunikasyon sa kolehiyo ng pangmadlang komunikasyon. Ang may particular na interest sa kasarian at sexualidad. Ang pag-uusapan natin ngayon ay sexism and language. So, siguro mag-define tayo uli, no? Pero yung sexism, ano ba ito sa Tagalog o sa Filipino? Meron ba itong salin? Kasi nang napag-usapan natin ng mga nakaraan, nahirapan tayo minsang magbigay ng pakahulugan sa ating sariling kultura at wika dahil mayroong pagkakaiba doon sa kung paano ito kinokonsepto ng mga kanluranin. So, ano ba ang para sa atin ng sexism? Yun muna, bago natin tunguhin yung language. Roland. Ang sexism ay ang preferensiya sa isang makalalaking kaayusan na ang mga salita, pagmumundo ay batay sa panuntunan ng patriarka. Ibig sabihin nito ay pag hindi ka nakakasunod at namamaliit ka ay dahil nga may sexism sa kultura o sa wika na kung saan ay may pandadaot sa pagkatao mo at sa klase ng pagtatanghal mo ng kasarian at sexualidad mo. Ang lalim ng pagdadaot, ha? Ano ba ibig sabihin ng pandudusta, ganyan? Parang pangyuyurak, pagmamaliit o pagiging opresibo ng kondisyon. Mike? Sexism. Oo, sexism pa rin. Paano ba natin i-define ito? May Tagalog ba nito? Wala nga, sexismo nga ang ginagamit. Oo, sexismo. But more or less, sexism is yung presumption na ang isang sex ay mas mahina or inferior to the other. Okay. Kasi usually nga, ang sexism, tinutukoy na sexism is the presumption that women are inferior to men. Okay. Pero minsan may tinatawag din na reverse sexism na where you have it the other way around and many women will sometimes say Nangyayari ba yun? Oh, I think some women truly feel men are inferior to women. And that is a form of Are you sexism speaking about as well. present company? Carol, ano tingin mo? Oo nga, dahil nga wala tayong Tagalog word for it, no? Parang ang dating mo parang galing sa kanluranin ito. Pero kung titingin ka sa mga local language, siguro ito yung mga salitang nakakabastos sa pagkatao. Lalo na ng mga kababaihan. Pero marami ring salitang nakakabastos sa mga kalalakihan, sa mga bata, matatanda. And sexism extends to the LGBT, di ba? Yung sa... Also, yeah. Oo, so kung meron tayong tinatawag na heterosexism, di ba? Na pag yung kung minamaliit ang babae at tinitig ng superior ang lalaki kaysa babae, ganun din, minamaliit din ang LGBT dahil tinitignan yung mga heterosexuals ay tama at nasa tamang landas, pero yung mga LGBT ay naliligaw. Tama ba yon, Roland? Tama naman. Ibig sabihin ay yung sexism na ito ay talagang parang built-in mechanism ng heterosexuality or ng straight male heterosexuality para ilaglag yung mga iba pang klaseng sexualidad at kasarian para ituring ang mas pinaka-pribilehiyado ito sa pagdanas natin. Ang tutok natin ngayon sa ating palatuntunan ay yung kinalaman ng lengguwahe, language, wika, sa seksismo o sexism. Mukhang ito talaga yung larangan na pang-araw-araw nating sinusuong, di ba? Sa pagbuo ng kung ano ba ang konsepto, iba't ibang konsepto, kabilang na ang gender and sex, no?
So, Roland, tayo yung mga media teachers dito eh. Anong masasabi mo tungkol dito? Paano ba ang papel ng lengguwahe o wika sa pagpapatibay ng mga konsepto natin tungkol sa gender and sex? Mahalaga ito kasi lumilikat ng kaibahan nga at kaantasan, hierarchy, no? Na kung saan, kunyari, dahil tayo lahat ay galing sa academe, lalo na particular sa philosophy or sa law, ay parating man. Man is the center of the universe, man is one. Parang isinasabi na lalaki lang ang nakakaranas nito. O kailangan umayon ang mga babae at iba pang mga sexualidad at kasarian sa karanasan ng lalaki. At sa eksplorasyon ng mga disiplina, alam natin, kunyari sa psychology, kay Freud, hindi nagmamatter yung women's experience. Ano? Parati siyang may envy sa kung anong wala siya at meron yung lalaki. So, ang pagkaunlad ng ating mga disiplina ay very sexist nga na klase ng pamantayan. Na kung saan ang pagdanas nga sa mga disiplina nito ay nadadanas lamang sa pamamagitan ng lalaki. Makapangyarihan ng mga salita kasi nga ito nga yung worlding na nililika na usually ay nagkakahon din sa potential ng tao na umalagwa pa higit sa kanyang kaantasan. So pag tinutukso kang bakla o lesbiana ay pejorative ang pagkaturing nito kasi nga iniisip sa isang heterosexist na lipunan na mas mababa ito. Mas kahiya-hiya na hindi ka nakaayon sa heterosexual na lipunan. Therefore, minumundo niya. Ibig sabihin, ikaw yung bakla na effeminate, hindi kaya makapagtanggol ng sarili mo, confused, duwag, etc. So, hindi lang siya salita, pero yung paraan ng pagdanas, pagmumundo sa karanasan mo ay nililikha din sa pamamagitan ng isang sexist language. Naalala ko lang itong kamakailan yung narinig natin, siguro naman nabasa ninyo o napakinggan sa balita, kung paano niyurakan, gamitin ko yung salitang yurak, no? Ni Senator Pacquiao ang mga LGBT, di ba? Sinabi niya, mas masahol pa kaysa mga hayop. Ito siguro isa sa pinakasukdulang uri ng sexist language, no? Ang tanong ko, yung mga lengguwahe ba ay pantay-pantay ng pagiging sexist o iba-iba? Yung mga anthropologists natin ang tanungin natin. Mike? Iba't iba nga. No? May mga tinatawag na gendered, kung pag-isipan ninyo, yung the differentiation, like sa English nga, businessman. No? Oo nga. Pipilitin mo pang mag-ano na businesswoman. No? Kaya may tinatawag na inclusive language ngayon sa English na kasi nakita napaka-powerful ang wika. Kung ikaw ay bata, lumalaki ka, lagi mong naririnig congressman. Parang wala sa posibilidad na ang babae ay maging member of Congress. No? Tingnan mo sa Pilipino, puro Kong na lang ang tawag natin. No? We tend to abbreviate but even our pronouns, no? Siya, wala tayong he or she, na asawa, kapatid, hindi rin tayo nagdi-differentiate ng lalaki at babae, no? And it's isang punto yan na hindi tayo sexist sa wika natin, at least sa Pilipino, sa Tagalog. Ang Cebuano may differentiation ng asawa eh. Meron di ba bana yung asawang lalaki? Yung asawang babae? Bigla akong nakalimutan. Oo. Pero may but generally, pa rin, wala tayong distinction. No? Ito kaya ay masasabi natin dun sa ilan nating 100 mahigit na lengguwahe dito sa Pilipinas? Karamihan walang distinction. Walang pronouns. Okay. Pronouns. So, pero napigilan ba nito yung sexist language? Siguro hindi. Bagamat sabihin natin mas maganda ang Pilipino kasi walang pronoun na he or she. So hindi natin nilalagay na businessman, business, ganyan. Ang seksismo sa lingwaheng Tagalog naman ay sa napakalaya at napakayaman na pagbibigay ng mga descriptions, adjectives, mga ganyan. Kunyari yung mga words na associated sa babae na hindi maganda, no? Emosyonal, palengkera. So, marami naman nanganganak sa lipunan ng mga kataga na nagde-describe ng mga negative, no, attribution sa babae. So, in a way, sexist din talaga ang Pilipino, no? Oo. Okay. And masasabi mo rin to sa iba't ibang wika natin, napakadami nating wika, di ba? Oo, sa Ilocano, halimbawa. Ganon din. Marami din, no? Ganon din. Paano naman yung visual language? Language din yan, di ba?
So, sa larangan ng pelikula halimbawa, Roland, pwede bang maging sexist ang visual language? Pwede siya maging sexist at stereotypical, no? Kunyari ay pag sinabi natin sex-oriented film, then ang idea natin ng babae sa visually ay sex object. Ibig sabihin ay malaki ang kanyang hinaharap at balingkinitan at pang Miss Universe na klase ng pangangatawan. Kung lalaki naman ito ay kailangan ganun din, nagli-live up sa role na siya ay macho, sexual animal din, or even a sexual predator sa mga pelikula. Pero ang nangyayari din sa pelikula natin ay medyo hindi rin naman tayo lubos na sumusunod sa kanluranin. Kunyari sa action films na kanluran, sila talaga ay hyper-masculinized. Ibig sabihin, pangangatawan pa lang ay Arnold Schwarzenegger or Okay. Jean-Claude Van Damme na maskulado talaga. Oo. Samantalang tayo ay, dahil siguro hindi rin tayo maka-afford ng mga mamahaling explosives at mga action scenes. So ang mga action stars natin ay dinadaan na lang sa action sa bakbakan. Kaya nga ang transliteration sa atin ng action film ay pelikulang bakbakan dahil doon sila nadidistinguish. So ibang bumugbog si FPJ kay Ramon Revilla. So wala sa pangangatawan, in other words, at na malaki ang pangangatawan nila dahil mga pang everyday bodies, male bodies lang naman sila. So nag-a-adjust din siya. Pero at the same time, alam natin na yung visual image na yun translated to, at least for yung isang action king natin, to having many affairs in real life. Ibig sabihin na grab off na paniwala ang maraming kababaihan na kapag nanuyo ito sa kanila ay parang ganun ang proteksyon at seguridad na makukuha nila dito sa lalaki na ito, sa imahe ng lalaki na ito. Pwede naman nating puntahan yung formal at informal language kasi meron tayong sinasabing lengguaheng pangkalye o street language. Ano naman ang pagkakaiba nun? I guess, Mas sexist. Iba ang antas pero baka pwedeng street language mo na kasi mas Sige. spontaneous yan. Okay, okay. Kung anong nasa isip, Oo. sasabihin ka agad. We can say baka mas diretso, even mas bulgar minsan. Mas bulgar. Oo. So may ginagamit na terms dito at kung pag-aralan natin, mukhang mas maraming mga pejorative o negatibong term na kung babae ang pinag-usapan. No? Mas objectified ang babae. Pag-isipan lang natin ang curse words ng pagmumura. Oo nga. Maraming insulto sa babae, maraming tinutukoy ang bahagi ng katawan ng babae. No? Which is itself sexist. Parang dumadami yan sa ating media ngayon. Unfortunately, yes. Unfortunately. Ang role models kasi natin. Kung mga liderato na ay gumagamit ng mga terms na yan, kahit anong sabihin natin sa eskwela na huwag mong gamitin yung sasagutin ka, bakit kung ginagamit. No? Kasi nga meron din tayo parang sa realidad ng kahit saan mang bansa siguro na meron kang front stage at backstage. Sa backstage pwede yun dahil sa mga amongst friends or sa intimate discussion lang naman na nababanggit ito or panalulusob ka ng kapitbahay mo marahil. No? Pero sa front stage dapat ay may sibilidad, may decorum dahil pangulo ka ng bansa o senador ka at dapat hindi ka nagtatransgress na pinaghahalo mo itong mundo na to dahil iba yung mundo talaga na pangharap ng publiko. So, malaking bagay ito kasi nga ay pag ginagawa nung mga pinuno natin, na-imbibe na okay naman pala. Pwede natin gamitin din ito pala sa formal na mga sitwasyon, yung ganitong klase mga lengguwahe at mura. So okay lang kung iba yung pang front stage at pang backstage, okay lang ba yun? Ako nga bilang guro na mahigit 45 years na, medyo nalulungkot ako kasi nasa UP tayo, tapos ginagabayan natin ng mga ibang eskwela. Ang nakakalungkot, hindi pala natin na-influensyahan yung mga probinsya, tsaka yung mga eskwelahan. Kaya laganap pa rin itong mga sexist language na galing sa kalye, palengke.
At yun nga, itong liderato natin, nakala natin lahat ng schools meron ng, hindi ba, yung mga politically correct language and governance. Yung pala hindi, napaka-populist pa rin ng language. At nakakalungkot bilang isang guro na hindi pa rin pala natin na-influensyahan, no? Yung mga taong dapat ma-influensyahan natin. Yes. Ang tingin ko kailangan maging conscious tayo na mangampanya na rin sa term na yan, yung pagmumura sa nanay. No? We are a culture that claims mahal natin ang Nanay, mga nanay pero natin. pag minura mo, Pero yung mura na yan, it's totally unacceptable even as street language. Sana magbago na yan. No? Para maging consistent kasi medyo double standard pa tayo na in private, okay lang yan. at saka nagtatawanan, parang gustong-gusto eh. Oo. Nabanggit mo yung politically correct language o yung political correctness. Contentious to para sa iba eh. Bakit daw kailangang supilin yung language nila o yung damdamin nila o yung nasa isip nila? Sexist kasi eh. Sexist. Yung mga kaibigan ng feminista, minsan may sabi nila, sige, ano kaya ang pwedeng to retaliate, no? Yung closest at anak ka ng tatay mo. Eh, No? pareho. Ako may narinig, Ganun din. putong ama. Ganun. Nakahulugan eh. Iba. In fact, honorific yun kung talagang galing ka sa tatay mo eh. Ganun ba? Sinupugay pa, no? Genetic proof na talagang ano ka. Oo. Bagamat nabanggit na no, sa ating pag-uusap ngayon, pero ano ba yung kasing, bakit ba to issue? Bakit natin pinoproblema ang sexist language? Sa linguistics, may isang dito na may axiom na ang wika ay nagbibigay ng hugis sa pananaw natin at pati sa action natin. No? Or language shapes our thinking. No? So kung tuloy-tuloy ang pag-sexist language, nagtitibay ng ng mga concepts natin, good or bad, no? Let's take yung isang one important example, no? Kasi ang sexist language is often ang tawag natin essentialist, no? It presumes na ang lalaki ay ganun at ang babae ay ganun, no? So just two very important phrases, no? Lalaki kasi at saka babae kasi. No? Yung lalaki kasi ginagamit yan usually to justify kung ano ang lalaki nga, like, naku, ang dami-dami niyang asawa. Lalaki kasi. No? It's saying, okay lang, lalaki kasi. Kung may reckless driver, ay, babae kasi. No? Ang babae kasi dito is, naku, babae nga kasi, inferior ang babae is. So, it has very different context. At pag paulit-ulit yan, you see it with young children eh. Batang-bata marunong na ay, babae kasi, kaya reckless. No? And they carry it with them at sa susunod na henerasyon, matatransmit naman itong mga konsepto. Saka, syempre, ay lumilikha talaga ito ng diskriminasyon. Ibig sabihin, ang may access lang sa pag-akda ng sarili nilang mundo ay yung mga lalaki, yung mga makapag-transgress, trespass, at malagwa. Samantalang yung iba pang yung mga babae at iba pang LGBTQ ay binibigyan mo lang sila na hanggang dito lang sila at paalam na po. Ay, ibig sabihin ay hindi nila ma-realize kanilang being dahil nakakahon na kagad kung ano pa ang pwede nilang gawin sa buhay. So, hindi nila na-realize ang complete na pagkatao nila. Okay, Carol? Ako sa larangan ng anthropology, kasi male-dominated ng anthropology nung magsimula siya, di ba? At kakaunti kaming mga babaeng anthropologists na pumasok. Meron akong mga personal experiences of sexism, no? Pero ang isa, nung medyo namulat na ako, kasi naging presidente ako ng association, ganyan. So, pag pinapakilala ako sa conference, lagi akong pinapakilalang sexy speaker. Here comes our sexy and cute, whatever. Panay yung mga adjective referring to my. And then, one time, I remember, one big national conference, or I spoke, yes, I'm Dr. Subrichea. I'm sexy, but I happen to be very intelligent too. And yung nag-introduce sa akin si Sir, kilala mo, teacher natin, medyo napahiya siya. Tapos pagkatapos nun, nag-apologize na siya. Oo, kasi lagi akong dinidescribe na sexy o cute, ganyan. Hindi tinitingnan yung talent ko. Feel ko na kasi ilang years na gano'n ang pag-introduce sa akin. So, binanatan ko na.
Oo. Pero hindi yan hindi yan unique. Lagi yan nararanasan ng mga kababaihan, no? Minsan pag may mga bisita kami sa bahay, tapos minsan yung isang pinsang lalaki, oh, this is my cousin. Not only is she intelligent, she's also beautiful. At least intelligent. Oo, yung ganun. Pero ganun pa rin, di ba? Parang dinidefine ka based on what you look like, di ba? Parang yun ang batayan ng identidad mo, no? Yung value mo bilang tao. Kung maganda ka o pangit. Kawawa naman yung pangit. Di ba? So, paano natin lalabanan ang sexist language? Tayong nasa larangan ng pagtuturo. Kanina sabi mo, Carol, parang ang feeling mo, nalulungkot ka dahil parang hindi natin nagawa yung dapat nating gampanan. Paano gagawin natin? Ewan ko. Siguro kulang pa ang Counter. ginagawa natin. Siguro pag-ibayuhin pa natin. Pero talagang nakakagulat, no? Na nagkaroon tayo ng mga pinuno na talagang dala niya sa Kongreso, sa halls of ang napakabastos, sexist na lengguwahe. Hindi lang language, pati behavior. Nakikipag-lips to lips, sinahawakan, hinihipuan yung mga babaeng kasama sa stage. So, yung mahalaga dito, yung language nga is not just verbal, no? Yung body language. Body no? language, At yes. dito nga, grabe minsan Eye kabastusan, no? language, Yung oo. mata, yung mga dito, no? Maganda din ako dito kasi binanggit ni Carol yung pagpakilala sa iyo, no? And I think we have to be conscious hindi lang sa conferences pati sa in day-to-day gatherings, no? And let's turn the table around, no? Kung pinapakilala ang lalaki, usually mga achievements naman Oo nga. business, in how many publications you had, yung mga ganun. But no one ever, I realized that there's only one time na may isang na binanggit na he is a very devoted father, he has children. Ako mismo ang nagulat na people don't usually think na yan din ang bahagi din yan ng accomplishments mo, ang pagkatao mo eh. And sana nga lalabas din yan na because the domestic sphere does not count, unfortunately, Yes, sa and we mundo. don't value Oo. male's contribution. Kaya ang yes. kababaihan, yung pagkananay, ang pag-aruga, dito, ay nawawala sa pagkatao niya. No? And I think part of countering the sexism must be giving pagpapahalaga dito. No? Saka sa pagtuturo natin, ang binabanggit niya ay kailangan maging gender sensitive or even gender free, gender neutral yung ating kalakaran sa pagtuturo. Ang sinasabi, yung paggamit natin ng terms or pag nagsasalita nga, lalo na sa Ingles, ay hindi lang he parati or he, she, or at kahit naman daw incorrect, grammatically, pwedeng them parati ang they, ginagamit, whether or they, even for singular or plural na reference. No? Ang binabanggit din ay kailangan din ito sa klase ng pedagogy din. Right. Ang sinasabi ay kapag daw may dalawang estudyante na nagtaas ng kamay, isang babae o isang lalaki, ang laki daw ng tendency na piliin kagad yung lalaki dahil very rare naman sila nagsasalita, madalang. At kapag meron silang sinabi, ay nagbi-build on yung teacher sa mga punto na ni-raise nila. At dapat ganun din sa mga kababaihan na kapag nagtaas ng kamay ay mabigyan ng pagkakataon at maging balance din na sa mga punto na ni-raise sila ay inaakyat natin sa antas na kung saan nakakatulong sa diskusyon natin para sa araw na yun. So, obserbasyon nyo ba, ginagawa natin yan sa UP? Not consciously. Not consciously nga eh. Kaya dapat siguro may training din tayo sa pedagogy na gender sensitive or gender sensitive research, for example. Yun nga gusto kong tanungin natin si Mike kasi siya yung chancellor natin, ano? Yung ating bang mga guro ay gender sensitive? Ay, naku. Sorry. Nako, ayan na. Ang dami pa rin paglabag dito. And naisip ko nga baka, ang problema kasi, hiwalay ang gender orientation natin, hiwalay ang pedagogy. Maganda sana kung naka-integrate din. Kasi hindi lang sa yung pagtawag sa estudyante, it's yung pati yung response. May research na ginawa sa Amerika na napansin nga nila, kung lalaking nagtaas ng kamay, not only are they privileged, meaning they are called, they are praised na, that's a very good question. No? Kung babae daw, turn-taking. Mahalaga yung turn-taking. Kung ang lalaking nag-interrupt,
sasabihin ng teacher, oh, that was a very good point. Kung babaeng nag-interrupt, sasabihin ng teacher, now you know, we have to wait our turn. No? So, are we conscious? I think sa grade school, baka ginagawa pa rin yan. No? So, how do we moderate the classes? How do we, I think we have to take extra effort na ang babae, kasi you may even have to coax them. No? Kasi traditionally, ang babae hindi nagsasalita. So, you actually have to call out the women in class to empower them to speak up. Kasi ang socialization natin huwag kang magsasalita, tahimik ka lang, lalo na kung may lalaking nagsasalita, di ba? Paano, Carol? Oo, tama. Tapos ang isa pa sa sexism, yung paggamit ng metaphors. Okay. Naalala ko noon, nung binubuo pa natin yung kataga, what would constitute sexual harassment, no? Kasi UP naman ang nag-contribute sa batas, kinuha natin dito. Ang isa sa mga report, yung mahilig ang mga teachers sa metaphors. Okay. Ang isang example na binigay ng isang estudyanteng nag-file ng complaint sa amin, binidescribe niya yung mga bundok, no, mga malalagong Sierra Madre o yung Mayon volcano, very magandang shape ng mountain na ito, at maraming katulad ng niya, tinuro. Ganon. Oo. So napahiya daw yung bata, yung babae, kasi yung boobs niya katulad ng konya, ginanon daw, yun daw yung bundok ng Mariang Makiling, magandang shape, maraming alaman, at kasing lago ng ganyan. Iyak daw ng iyak yung bata. 1990s ito sa CSSP. Sexual harassment. Tapos tinanong ko, nung nagtanong kami, anong mga metaphors? Napaka-sexist ng maraming metaphors. Yung to highlight, to describe, to enrich your language. Some of the metaphors being used are very sexist. Okay. Oo, dibdib ni, mga ganyan, tas puwet, yung mga ganyan, mga metaphors. Okay. Saka nare-reinforce din kasi itong sexist language ng a kind of reception, yung kunyari, pag may lalaki na nagbibigay ng green joke o bastos na joke, tatawa yung barkada niya. So nare-reinforce na tama lang ang ginagawa niya, at kahit na no-offend ka bilang babae dahil nasa company ka nitong mga lalaki, ay hindi mo na, wala ka nang gagawin. Pero ang dapat talaga, kino-call out mo sila na hindi dapat tawanan nito kasi ay minamaliit nito yung iba pang kasarian at sexualidad. Paano naman natin lalabanan yung katwiran na, ikaw naman nagbibiro lang pikon ka naman. Lagi ako nasasabihan yan. Precisely nga sa mga biro ay dumadalo itong mga sexism na ito. Ibig sabihin, pag yun pinalampas natin, mapapalampas na rin natin yung iba pang mga kapihan ng babae, bakla, at kung ano pa man sa lipunan natin. So, i-call out natin, kahit dahil wala talagang tamang context ng pag-unawa at positibong reception sa mga ganitong klaseng bastos na mga remarks. Mike, dito sa UP, sa atin sa Diliman, marami tayong kurso, di ba, na tinatalakay ang gender. Lalo na nitong nakaraang siguro 10-15 years, dumarami itong mga kursong ito, no? May epekto ba? Tumataas ba yung level of, naku, napabuntong hininga si Carol. Gusto ko lang malaman kung may positive impact tayong nakikita. Ang tingin ko, I mean, slowly may naman. Progress naman. I mean, after how many years, no? At madalas nga natatagpuan ko mga dati kong mga estudyante. Just the other day nga, may malaking alumni reunion, may lumapit na, "Sir, do you remember me?" Always naman, mga 20 years ago, sinong matanda na. Then, "I took your sex course." So, did it help? "Oh yes, I'm a very good husband." Sabi ko, "Nasaan ang asawa mo? I have to talk with her first to see if you are really..." Para malaman kung totoo yung sinasabi niya. And I think, in terms of gender relations, yes. No? Pero ang wika, I wonder. I think mas recent kasi ito na nagiging conscious din tayo na metaphors, all of these things. Part of the things we do sa courses na yan is actually to help desensitize people kasi din dito medyo may tayo na words which we think are bastos, dapat we should be more comfortable, di ba? Anatomical part. So we try to get students to say it without feeling ashamed about it. But maybe ang kulang dito is to still have an element na pero kailangan ingat pa rin tayo sa paggamit na because these are terms that can be very insulting at times. No? So we want them to be comfortable calling it na. But
dibdib pa rin, no? I don't know kung ma-censor dito. Ang suso ay suso, ang dibdib ay dibdib. Oo, No? iba yun, Let's dibdib. use the terms as they should be used. No? But to convert the terms into something as to put down someone, ibang bagay na ito. No? Ikaw, Carl, anong tingin mo? May epekto ba? Na positive? I want to be very happy today. So, may positive and negative. Marami akong nakikita na sa National Research Council conference kami ng isang araw. At may mga vice chancellors, mga chancellors, presidente na lumapit sa akin. At nagpapasalamat sila, nag-graduate sila ng UP, yung gender sensitivity nila. Pero nalulungkot ako pag nakikita ko yung mga UP graduates na senators at House Representatives. Okay. Parang wala tayong naibigay na influensya sa kanila. Napaka-sexist ng language nila, pag-interrogate pa rin nila. Ito lang ginawa nila dito sa dalawa nating mga talagang hindi ko ma-imagine isa UP graduate, College of Law. Yung pagtatanong niya, nakakalungkot talaga. Kung pwede lang bawian ng diploma. Okay. Ako naman natutuwa sa UP dahil at least alam mo naman tayo, Betsy, sa College of Mass Communication. Talaga naman sumasabog ang iba't ibang expressions of sexuality dito. Dahil nga sa global demand, parang feminine courses ang ino-offer natin na hindi naman dapat. Pero ibig sabihin lang, ay may comfort zone yung ating mga estudyante. Dahil ito yung sa buong UP system, na kung saan ay may comfort zone nga na nagiging expressive sila sa usapin ng gender and sexuality na bilang mahalagang pagdanas, mahalagang klaseng identidad sa pagdanas ng kanilang mundo. Naalala ko nga, may sa guidance office, sinasabi na may mga ilang kumukonsulta sa kanila na parang nababagabag. May fear sila na pagka-graduate nila, wala na yung ganitong sanctuary pagdating sa issue ng kwan dahil dito ay expressive sila at nagagawa nila, samantalang pagbalik nila sa mga bahay nila o komunidad nila or pag nagtrabaho sila, baka hindi na patas yung trato sa kanila. So, isa pa lang dapat nating pag-isipan is paano sila ma-empower paglabas nila sa UP. Kasi dito, safe space ito di ba? They're safe here, pero paglabas, parang ibang mundo. Parang masalimuot lalo yung mundong hinaharap nila. So, siguro ito yung pwede nating tutukan. Paano kaya? Kailangan nating influensyahan ang lipunan, no? Oo nga. Para handang tanggapin ng mga graduates natin. Pero ang yabang naman natin. Pero tama yung perspective na yun. Pero sa atin, sa ating kinalalagyan, anong pwede nating gawin pa? Maliban doon sa mga itinuturo na nating mga kurso. Ano kaya? Mike? Pabalik-balik pa na more than political correctness kasi dapat ang batayan pa rin ay dangal, no? Respect for people. Pwede natin ibalik itong so it's not just political correctness nga, but respect for people's yung humanity nga, no? Pagkatao niya. Which kaya yan ang hamon sa atin kasi our mga kurso natin sa kasarian at sa sexualidad, we want people to feel comfortable with themselves, with their bodies nga. No? Precisely yan ang isang problema natin. Traditionally, hindi pinag-uusapan ang katawan, hindi pinag-uusapan ang sex, and we do a lot of that in class. And then we want that to be accompanied by respect for others so that includes yung wika nga na okay lang na gamitin ang mga terms, but how do you use those terms in relation to other people? And yes, mas madalas ang babae kasi ang iniinsulto. No? But we have to recognize too that all the other genders are also affected. No? Think about how men are expected to be strong all the time. Na kung umiyak ang lalaki, tumataas ang kilay, lalo pa kung bata, di ba? Ano ka ba? Bakla ka ba? We need a language that allows people to be who they are, lalaki man o babae, men to be emotional. Di ba? Pati yung term emotional is negative And what's wrong with men becoming emotional? And what's wrong, and then when women are strong, when they say, medyo strong siya, negative domineering din, dominating. So how can we help people to see yung sa communications Andrew, di ba yung subtext what is ano ba ang punto niya, no, to be able to read through.
So, hindi ko kabisado ang curriculum natin, pero sa tingin ko parang marami-rami na rin tayong mga kursong ganito sa humanities and social sciences. Sa sciences kaya? Oh. Ano sa tingin ninyo? Wala kasi tayong taga-science dito no? Pero yung sa obserbasyon ninyo? Doon sa mga gabay na binibigay ngayon, kunyari sa engineering, meron naman kasi in terms of use of space, kunyari paggamit ng train, yung safety and security, kung ano yung field, lalagyan mo, titingin ka ng gender issues or magge-gender reading ka. Okay. So, kunyari sa engineering ngayon, yung mga tinitrain nila pag-design ng mga train, titignan nila yung design is appropriate para sa elderly, sa babae, at dinidesign na rin nila. So, tinitignan nila yung gender biases doon sa field of work nila. So, marami na rin sigurong ginagawa sa sciences. Sa design siguro, paano yung language? Sa language, yun, di ko alam. Baka... May ano na rin dito. First, the natural sciences ay napaka-dominated pa rin ng lalaki. Kung, in fact, we go to our science buildings, makita lahat bang physics, no? Puro mga great physicists of the times, no? Karamihan picture ni Einstein. Hindi lumilitaw ang mga women scientists, no? And yung consciousness napakahalaga. No? Pero papasok din tayo sa wika. No? Isang example dito, no? For the longest time ever, yung description ng reproduction no? Is a passive ovum, yung sa babae, tapos ang lalaki sperm cells, may paligsahan pa yan, competition, moving towards the ovum. No? At isa lang ang tatagumpay. Kulang na lang, nakaganon pa siya sa Olympics. No? Pero lumalabas ngayon sa biological studies na it's not a passive ovum being competed for by ano. No? May ginagawa din ng ovum, may enzymes na nare-release, na ano, and there's sexism also in the description of reproduction. At binabago na ngayon dahil nga may mga babae din na pumapasok sa sciences, and that's another example. They excel and everything, pero may glass ceiling paglabas na nga sa careers nila. But yes, I think we will need also to have something on gender in the natural sciences. I remember, Carol, one of the courses I took in the, nung nag-PhD ako dun sa Women and Development Studies na gusto nilang baguhin yung ano, halimbawa we use the term penetration when describing the sexual act, no? So sabi ni Inday, sabi niya, why not enveloping from a different point of view? Di ba, baliktad? Penetration sa pwede. Pwede yan, pero parang binaliktad mo lang. It's not invasive. It's not so invasive. Di ba? So, naiba yung perspective. So, language is also perspective, di ba? Yung pananaw natin. Yes, Roland? Maganda yung idea ng language is perspectival. Kasi ibig sabihin ay may ginawa din tayo sa yung kultura natin sa modern times na na-shape siya towards becoming really sexist. Naalala ko yung tinuro ko yung malakas at maganda. Oo nga, no? Ay pag binasa mo yung myth na yon, yung legend na yon, ay hindi naman malinaw ang gender designation. Ibig sabihin, nag-crack lang yung may ibon at tinuka yung kawayan at lumabas ang si Malakas at si Maganda. Pero hindi specify na yung unang lalaki ay si Malakas at ang unang babae ay si Maganda. Ibig sabihin, it could be either or. Batay dun sa written retelling ng myth na yon. So, may pagka-gender neutral dahil hanggang sa kasalukuyan may malakas na babae, may magandang lalaki. Ang nangyari lang din siguro ay yung paraan na natin ng pagbasa, yung pagkatuto natin basahin ito, na tayo na nagbigay ng attribution dito sa mga salita na to. Ibig sabihin yung lente natin ng pagbabasa na galing din naman sa mga institusyon natin sa lipunan ang nagbigay sa atin na i-prefer siya na siya ay panlalaki o pambabaeng karanasan lamang. At kung pambabae ito, mas mababa siyang kalidad kaysa sa panlalaking karanasan. So yung pagpapakahulugan, no? Naiiba rin sa paglakad ng panahon. Di ba? Nag-iiba yung perspective. Pero meron ding ibang mga kababaihan halimbawa na ina-appropriate, nabanggit mo to kanina, Mike, ina-appropriate yung mga salitang dating pejorative na maituturing natin. Kahit sa gay discourse din, yung bakla ngayon ay positibo na bukod sa
Oo, di ba? Halimbawa, di ba, sa feminism, for example, inappropriate na natin yung mga salitang dati pejorative like witch. Oh, that woman is a witch. You no? turn around the meaning, yeah. Oo, binaliktad natin. You turn the pin on its head, di ba? So, iniba na natin. Sa gay language, ganun din ba, Roland? Ano mga halimbawa dito? Kunyari, ang bakla dati ay pejorative, Oo. pero nireclaim na ito ng grupo na ito na yung self-designation nila, nakaiba sa iba pang mga kasarian. Tapos lahat ng yung gay speak na tinatawag ngayon ay pejorative siya to begin with kasi hindi mo siya pwedeng gamitin para sa everyday language. Sa Pero formal makikita language. natin na kumakalat na rin siya, na pati yung mga lalaki ngayon ay gumagamit na rin ng mga ganitong gay speak or gay slang na mga salita. Oo. Sa atin sa kababaihan, Carol, ano bang mga halimbawa natin? Hindi. Sa history, halimbawa, akala natin dato lang. Pero ngayon, ini-inscribe na rin natin ang power sa babaylan. So, inaayos na rin. Tapos, ang babaylan ngayon, hindi na lang female-related power, LGBT na rin. Space. So, nag-i-evolve naman yung appropriation ng mga concepts. Nabanggit mo yung history, no? Sa history din natin, absent karaniwan yung mga kababaihan, no? Nung palang mating mga revolusyon, may mga generala. Pero So, hindi natin nababasa to, di ba? Gumawa na sila Malumakamagay. Oh, yeah. So, meron na tayong mga counting dagdag dyan. Yan. At naipapasok na rin natin sa literatura. So, yung pumapasok na rin sa ating mga kurso na hindi naman nakatutok sa gender, Pero nagiging gender mainstream sensitive na rin. Oo, pinapasok na natin sa mainstream disciplines. Oo. Oo. Ano pang dapat Pero gawin? pwedeng balikan din yung, when we say literatura, kasama na rin dito ang mga alamat, mga folk tales natin. Maraming may mga tema din na lumilitaw ang kababaihan as powerful in their own right. Nung paborito ko ay, let's make it very quick, Alonsina, sa panay yes. nga, no, na yung asawa niya kasi tagalikha ng langit at sabi niya, ako naman lilikha din. Sabi niya, babae ka lang. No? So, nag-disappear si Alonsina and eventually bumaba pala siya. Siya ang tagalikha dito sa Earth. No? And the husband said, bumalik ka naman, Alonsina. Ayaw niyang bumalik. So, every time he calls out to her, balik ka na, yan ang kidlat at kulog. At anong response ng Alonsina? Hindi siya bumabalik. So, umiiyak yung asawa niya at yung luha niya, yan ang unang ulan. No? So, yung kwento na yan is so loaded about women and men and their power, the power that they have. No? At marami pang iba, no? Tungkong langit, and sa sinong gumawa ng langit, babae din yan, Pero hindi privileged, no? Because of the male nature ng history tsaka natin. So, na-silence itong mga story. Pero ngayon ay Nawawala. babalik na. Bumabalik. Meron na Nahuhukay natin ulit. Ay, naku, pero kailangan bantayan. Yung Alonsina, nakita ko sa isang textbook, ginawang na disobedient wife. Sige, tingnan natin. Perspective nga. Disobedient wife. Disobedient wife. Okay. So, siguro sa pelikula, dapat din gawin natin to, Roland. Sa pelikula, TV. Oo, pero ginagawa na rin kasi ay sa pag-aaral kunyari sa film history, sa 100 years niya, 10 lang ang women directors. Pero dahil nga na-democratize yung technology, yung digital cinema, ay mas marami ng women directors or technicians ang pumapasok. So at breakthrough yung nangyari sa last Metro Manila Film Festival na for the first time na pumasok yung sa competition yung isang documentary film. At ang nanalo ay isang woman filmmaker. So ibig sabihin, unti-unti nakakapag-breakthrough na, bagamat mabagal pa rin dahil for every time na makapag-breakthrough, meron ka naman sandosena mas tinatangkilik ng mga pelikula na rom-com na kung saan matiisi lang ang mga babae at mga lalaki ay sila pa rin ang Prince Charming na darating lang para iligtas sa kanilang mga lugar itong mga babae. Tsaka isa pang issue bago siguro tayo magpaalam yung bang hindi naman natin matatawaran na mayroon talagang magandang bunga yung pagpasok ng mga babae sa iba't ibang larangan, ano? Pero minsan may mga babae rin sila rin ang dala-dala rin nilang diskurso ay masculine pa rin. Paano gagawin natin dito? Gaya ng mga nanay natin, di ba? It doesn't mean na you biologically female ka, yung consciousness mo Yun na gender nga. sensitive na. Yun Yun ang na nga. nakakalungkot. Oo. Kasi minsan, nakikipagbalitaktakan ka sa kapwa mo, kabaro mo. Yun ang mas pero dapat talagang ipag-ibayuhin pa natin
ang ating advocacy para maintindihan din ng mga kababaihan. Lalo na ng mga kababaihan, no? Ang mga gender issue. Ako palagay ko, dapat ito magsimula sa loob ng tahanan eh. Kasi sino bang unang-unang humuhubog ng ating kamalayan? Di ba mga nanay natin? So yung mga nanay, lola, tiya, yan ang mga magsusupil sa iyong pagiging babae, di ba? Huwag kang kumilos ng ganyan, huwag kang magdikwatro, huwag kang maikli ang palda, huwag kang magpaligaw sa ganon, yung mga ganyan, di ba? Yan, huwag kang dumungaw sa bintana. Ay, naranasan ko yan. Pero kailangan din natin na magkaroon ng greater sensitivity din sa Yes. LGBTQ. Yes. Ibig sabihin ay kailangan din sila pumasok sa forefront na wala pa tayong instances na nakapag-breakthrough politically sa top offices natin ang openly ay kabahagi nitong mga sector na ito. Oo. So, paano natin gagawin yon, Roland? Any suggestions? I think we need to give suggestions. The gay transgender ba na student council natin? Oo. Talagang pre-promote natin siya and we really showed to the world that was one of the best. Tapos meron tayong house rep ngayon na transgender. So kailangan talaga katulad na ang ginawa sa women's struggle, yung mainstreaming din, kailangan ipaloob na rin sa framework of governance natin. Palagay ko naman meron tayong impact na rin. Ano? Meron din namang impact hindi lang sa loob ng UP, although baka biased yung pagtingin ko. Pero maging sa labas din naman, gaya ng mga nabanggit nyo, meron naman tayong sa Kongresong lumalaban para sa mga karapatang pambabae at LGBT, no? At meron na rin namang mga universidad na unti-unti nagiging gender sensitive. 'Di ba? Pinapayagan na yung cross-dressing ng isang universidad. 'Di ba? Doon sa isang klase ko ngayon, I will not mention names, 15 students. Many of them are openly gay. Okay. Teachers sila, government, school officials, but they're still afraid to identify themselves. Kasi kung if they're openly say, I'm like this and I'm a very good dean of my college, makakatulong. So, in-encourage ko rin sila na mas pwedeng kayo, models kayo, pahayag nyo na kung sino kayo. Tapos ipakita nyo yung magagandang ginagawa nyo para maging modelo din kayo. Okay. Although we need to give them courage or let them find that courage, no, to be able to do this. Sayang, wala na tayong oras. Kailangan na nating magpaalam. Huwag po kayong mag-alala. Marami pang pagkakataon na tayo ay magkakasama-sama upang pag-usapan ng mga issue tungkol sa gender at sexuality. Ako po si Betsy Enriquez. Ako si Carol Sobrichea. Ako si Roland Tolentino. At ako si Michael Tan.